Shandaya kaya Yokoro Shika Shandaya kaya. Lord, salamat po sa bangging ini, Panginoon, na nag-eeribanan po ulit kami, Panginoon, para itaas ang pangalan mo, Lord. Yokoro Salamat, Lord, sa gigibuhan mo, O God, and salamat, Panginoon, sa mga i-reveal mo, Panginoon, sa puso mo, O God. Yokoro Shika Shandaya kaya. Lord, bago kami, Panginoon, maranas sa atubangan mo, O God, linigon mo po, Panginoon, ang puso mo, O God. Ayusin mo po ang puso mo, O God. Buuhon mo po, girare ang puso mo, O God. Shika Shandaya kaya. Lord, iparanas mo po, O God, ang presensya mo sa bawat saro, Lord. Ikaw po, O God, ang magpatalas kang pagpadangat mo sa buhay mo, Lord. Shika Shandaya kaya. Dahil ko po kami igdi, Lord, maluwas na dahil ka, Lord, nararanasan, Panginoon. Shika Shandaya kaya. Mananalangin kami, Panginoon, ning may pananampalataya, Lord. Ikaw po ang masimbag sa bawat panalangin mo, sa bawat, Panginoon, hinahangat may panalangin, Lord, kang bawat sarugan. Shika Shandaya kaya. Salamat, Lord, sa mga pinaparanas mo, O God, sa bawat saro, sa muya, Panginoon. Dahil mo pa po kami, O God, dinadaradigdi. Pero grabe na po, O God, ang pagparanas, kang presensya mo sa buhay mo, O God. Shika Shandaya kaya. Shika Shandaya kaya. Salamat, Lord, sa mga ginigibo mo sa buhay mo, sa pamilya mo, Lord. Ikaw po ang patuloy na nag-aayos, Lord. Shika Shandaya kaya. Ibuhos mo, Panginoon, ang presensya mo, Lord. Shika Shandaya kaya. Dahil mo kami, Panginoon, bibiguan mo niyan, Lord. Ikaw po, O God, ang masimbag sa panalangin mo, Lord. Shika Shandaya kaya. Salamat, Panginoon, dahil idinako mo po kami, Lord, di may kaligtasan, Panginoon, na nasasabing, O God, sa presensya mo, nasasabing, Panginoon, na madangugan tataraman mo, Lord. Shika Shandaya kaya. Salamat, Lord, dahil ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nangungusap sa mo, na patuloy mo ikaw, Lord, dangugon at sunodon, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagtutukdo sa mo, Panginoon, sa puso mo, na magkaayos-ayos, O God, ang mga tugang mo sa luwas, Lord. Shika Shandaya kaya. Salamat, Lord, sa mga ginigibo mo sa buhay mo, Panginoon, sa bawat saro sa mo, Lord. Shika Shandaya kaya. Maging sa pag-worship mo, Panginoon, mararanasan mo, Panginoon, ang presensya mo, Lord. Nanamnamon mo, Lord, bawat lyrics, Panginoon, kang worship, Lord. Shika Shandaya kaya. Salamat, Lord, sa gigibuhan mo at ipaparanas mo sa oras na ini, Panginoon. In Jesus' name, Amen and amen. Hallelujah. Sisay po sa tuyang excited na maranasan po ang sa tuyang Panginoon. Iribahan mo kita sa pag-worship ta. And ipaggamit ta po ang sa itong mga dila sa pag-worship sa Panginoon. And tawan ta pong sa tuya pong pag-worship. Paugmaw ta po ang sa tuyang Diyos. Hallelujah. Okay. Sige po, itaw ta po ang pinakamainam para sa tuyang Diyos. Alimutan na po anumang pangangamba sa tuyang mga puso. di mangangamba sa kawalan, pagpapalamoy, laging laan, di matatakot sa panganib, pagka naririyan ka palagi, di matitinag, di tinag, sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ano, ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagna, at higit pa, biyaya mo'y sakana at umaapaw sa pagna, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahiling mapagkat ika'y sapat na, at higit pa.
Shika Shandayakan. Pangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganin, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok at pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pagkawigil, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, hallelujah! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Hallelujah, Lord, ikaw po sa buhay patuloy na hinahanap, Lord. Lord, we pray, O God, na patagos, Lord, na inaopen po sa buhay sa imo, God, na sa mga blessing pag-worship, Lord. Hallelujah, thank you, Lord, sa pag-ibig mo po, God, sa bawat sa kuya, God, sa mga pagtatama mo, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aking pastor. Sige po, inibahan mo kita. At sabay-sabay. Ikaw ang aking pastor. Hindi magkukulang. Sapat na. At higit ba? Biyaya. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na. At higit ba? Sapat na. Sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na, at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na, at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Oh, oh, hallelujah! Sige po, tawag na po siya. Nakasuring marumangan para po sa tuyan, Diyos. Hallelujah! Shika Shandayakan. Patuloy, Lord, na Shika Shandayakan. Sige po, kaulayan tapuan sa tuya, Diyos. Shika Shandayakan. Yes, Lord, ikaw lamang po sa mo itataas, O God. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapan, saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasabahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man.
mananatili kailan pa man. Suliranin man, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa Yes, Lord, tabangan mo po kami, O God. Nasampuyan mo ang buhay, Lord, manatili po sa iyo, Lord. Patuloy, Lord, na anumang pag-agihan ni Lord sa iyo po kami, Lord, mamili, O God. Dahil ikaw po ang sampuyang Diyos na makapangyarihan. And Lord, tunay po na may pong imposible sa iyo, Lord. Hallelujah, Padalos, Lord, ikaw po ang sampuyang itataas, O God. Ikaw lamang. Sige po, sabayan po nito ako, ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Kapahingahan sa'yo kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Yes, Lord, patuloy, Lord, itabangan mo po kami, O God. Na matagpuan mo, Lord, tapat, O God. Padagos, Lord, na maghagad po kami sa iyong tabang. Padagos, Lord, natabangan mo po kami, O Lord, na maging humble lang sa mga puso, O God. And Lord, matagpuan mo po kami, O God, na nagpupuri, O God, anumang pag-agihan ni Lord. In Jesus' name, Amen. Yan. Hello po sa Gabos. Isa po ang naranasan ng Panginoon sa pag-worship. Ayan, amen po. Isa na pong excited na magtangog sa Word of God. Amen. Energy. Amen. Yan po.
Kamusta po kamo? Kamusta po nakaagi ning sarong pirang aldaw po? Kamusta po kamo? Maugma po. Yan, may mga pinagdaanan po. May mga pinagdaanan po ba kamo? Igwa po. Ano po? Yan, isay po kayong mananatili. Yan. So, ayan po, bago po kita magpoon, ma-pray muna po kita. Sige po. Lord, salamat po, O God, sa banggi po ini, Panginoon. Salamat po sa opportunity na makatindog po digdi sa inutan, O God, para ibaba po ang mensahe mo, Lord. Gamiton mo lamang po ako, Panginoon, para kaulayon ang mga puso mi, O God, kang bawat saro, Panginoon. I-touch mo po, O God, ang puso ko, maging ang puso, Panginoon, ka mga aki mo, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, inatataraman mo, Panginoon, ang mababa sa oras na ini, Lord. In Jesus' name, Amen. Yan po. Sige po, Kuya Renz. Pwede pong pa-flash. Garotay po ako tuod rayaon sa likod si Nata RBI. Yan po. Sabi po dyan, naghihintay ka ba sa kanyang pagbabalik? Kasi po, digdi ang naghahanap sa pagbabalik niya. Garo po, may nahiling po akong ibang hirit. Garo po ba at may kilig yan? Iba yung kanya. Iba. Yan po. Pami nagbabalik po ba? Anong tigigibot Naghahanda. Nagsasabat. Maputig din nag-make up. Ibang ano yan. Ibang pagbabalik po yan ang hinahanap kaya. So ayan po. Sige po, maduman po kita sa Lucas chapter 12 verse 35. Yan. Sige po, may mga darang Bible. Yan, gabos po kita, may darang Bible. Si may dara daw po magsabing Amen. 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 So, ayan po. Sa Lucas chapter 12 verse 35. Sige po, sarabay-sabay po kita. Mga aliping laging handa. Verse 35. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. 40. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. So ayun po, magayon po ta. Grabe pong paghahanda ang tigtataw po sa toon ni Lord sa pagbabalik niya. So ayan po, inutunta po ang verse 35. Sabi po dyan, maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Yan po, magayon po kung paano kita ni Lord i-remind po na pirmi po kitang maging handa sa gabos ng oras. Dahil po, dahil po aram ang oras, ang panahon na maabutan ta po. Kaya po, magayon lang po na maging prepared po kita. Bako lang sa bagay na tataon kita ning babala, nasasabihan kita. Kundi po, magayon po na naghahanap po kita sa gabos po ning oras. Yan po, magayon lang po na
Yan, panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Magayon po dyan, na panatilihin. Magayon po nga, so bago si kanta, suliranin man ay dumating. Dawa po ano mag-abot sa to. Magayon po na ipinapahiling ta kay Lord na dahil po nag-iindap-indap ang pananampalataya pa sa Kanya. Sa iya po. Kaya po, dyan, magayon po. Sa title po, kung isay po, ang tigahalata magbalik. Handa po baka mo na ang kung magbalik ang Panginoon mo niyan na magkatok sa binto ta, ang pananampalataya ta daw po. So, piling po nindo, sure na kita, nasa iya na kita. Hello po! Yan po. Sabi po dyan. Yan, maghihintay. Yan po, sabi po dyan. Isay po kayo di ka maabutan kang Panginoon na tapat sa iya. Yan po, may nagralaw po sa utak ta. Talaga pong di ka kawalan kita ni Lord. Magayon po kung paano si Lord mangusap sa puso ta, sa bawat saro, na maging handa po kita pirmi. Bako lang po, kami nagsasabi sa to. Nawa po nakita pong mga yaong digdi na naglilingkod sa Panginoon, na nagtataas ng kamot, na maabutan niya po, na ready po kita para sa pagbabalik ni Lord. Yung magayon po si Lord kung paano sa to mag-remind sa buhay ta, maging sa pagdidevotion ta. Tigkakaulay po kita ni Lord kung paano po maging handa para sa aga, para at tiyan. Magayon po, pag napupuan na ng aldo taning devotion, nagiging ready po kita sa tigtatao niyang word kung ano po ang mangyayari sa maghapon. Pag may nangyayari po, magayon po kung paano niya kita paalalahanon. Diba po? Magayon si Lord kung paano mangusap sa puso ta para i-ready kita sa mga mangyayari po tawa na ita nahihiling. Na data po arang kung noarin maabot, mahihiling o mararanasan ta po. Sige po, friends, pwede po kita magduman sa Hebreo chapter 10 verse 37. Hebreo 10:37. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Yan po, magayon po. Naggrabe sa to si Lord dawa sa po kita idara ning book. Grabe na kita paalalahanan, warningan na maabot na po talaga ang Panginoon. Ang mga nangyayari po mo niyan, bako pong basta-basta. Di ba po kung ano po kita, naghiling po sa social media, gabos po kita. Magayon po na ang social media, gamiton ta po na maging aware kita sa mga nangyayari, bako po para makipagsabayan sa mundo. Na kung ano po nahihiling ta dyan mga nangyayari, ilaban ta po sa prayer. Kadakol po ning gulo, maski po nga digdiyo sa to, nakaarabot na po sa nagan, igwa naman po ang nagrarally, ning makatadun pong isipon, mga anong pong hilingon, na araw na po kayo nangyayari sa mundo. Pero po, dahil po kita magpa-apekto dahil po may Diyos kita. May word po kita ni God, ni nagpapakusog sa to, na panlaban ta po sa mga gulo po na nangyayari sa mundo. Sige po, mabalik po. Kita duman sa Lucas chapter 12 po. Pero po magayon na ang mga nangyayari po manyan, dahil po kita magpadara. Dahil na po kita magsabay po sa mga nangyayari po sa mundo. John 14:27, sorry po. 27, singit ko lang po. John 14:27.
Yan po. Sabi po dyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Yan po, magayon lang po na ang pista hali sa Panginoon po. Ako po, hali digdi sa mundo. Na magulo po, kadakol pong nangyayari, kadakol po kitang nasasabat, ng mga magugulo. Yan po, magayon po na dahil po kita magpa-apekto po. Kasi po, pa nagpa-apekto po kita sa Panginoon, mayayanig po ang faith kita. Manruluya po kita kung mapadara po kita sa mundo. Hindi po mga nadadangog ta, ilaban ta po sa prayer. Dito po, hayaan na kitang mga Kristiyano madara po sa mga gibo po kang enemy sa paligid ta. Magayon na lang po kung paano kita ni Lord i-prepare. Kung paano niya po kita ingatan. Digdi po sa mundo kung nasaan po kita. Magayon lang po kung paano niya kita ingatan sa mga nakakaibahan ta, sa mga nakakasalamuha ta po, maging sa mga nadadangog ta pong tataramon. Sige po, maduman po kita sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Yan, sabi po dyan, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw, ni huwag kayong makisalo sa ganyang uri ng tao. Yan po, mga tigsabi po dyan, na nangyayari pa din po talaga at nangyayari mo yan. Magayon po na kung paano kita ni Lord i-remind po na dahil po mag-ingat po kita sa mga nakakaibahan ta. Yan po sa mga nadadangog ta. Sabi po baga dyan, huwag ninyong pakisamahan ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw. Huwag kayo ano lang po, ano yung kita na po ang Kristiyano po na dapat na mag-iwas na sa sinasabi po dyan na nagkukunwaring Kristiyano. Nawa po, nakita po ang nagdadara na po sa mga kabutihan, sa Panginoon, na iyan po mga nagkukunwaring Kristiyano, kita po ang dainanda madara. Kundi po, sinda po ang madarata sa Diyos. Madali na po talaga mag-abot si Lord. Grabe na po ang mga pinapahiling niya. Grabe na po ang mga pinaparanas niya sa to. Sige po, mabalik po kita naman sa Lucas, chapter 12, sa 25. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping
aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila sa paghanda ng pagkain at pagsisilbihan. Grabe po talaga si Lord mangusap sa to. Nasa pag-abot niya, grabe na siya mag-warning. Naday na po kita maghurugak-hugak sa pagsimba, sa pag-spend time sa iya, sa pag-devotion. Nakita po na yung mismo sa loob ng simbahan na mag-encouragean po, magpakurusugan po sa kung may mga nararanasan po ang katugangan ta, kung nanlalamig po sinda, kita po ang magtaong apoy sa inda. Dahil na po kita magpa-apekto sa mga nangyayari, sa mga digdi po sa loob ng simbahan, sa luwas po. Yan po, kung may mga day po kita na nakakaibahan digdiyo sa church, na dati po aktibon, patuloy ta po sindang alalahanon, patuloy ta po sindang encourage, na magbalik po sa Panginoon. Dahil po, yan po mga marayo digdi, na daita po na kaibahan, kinakaulay man po sindan ni Lord, hinahanap man po ninda si Lord. Kabus po kita gusto maabutan ni Lord na tapat sa iya. Gabus po kita gusto po maranasan yan. Pero po, paano po kung mag-abot si Lord na ang prayer life ta po? Nagpipray lang kita pag prayer meeting. Nagpipray lang po kita pa nagtitiripon. Kung nag-spend time lang po kita sa librita lang pong oras, paano po kung maabutan kita ni Lord? Nagde-devotion lang kita. Kung libre ang oras ta, kung nasa mood kita, kung nagdadamog lang kita, kapag nagtitiripon kita po digdiyo. Ang pag-spend time ta po kay Lord ay ta po gibuhining option. Naapodan ta po pagkaipuhan ta lang. Yes po, magayon na po, grabe po ang grace ni Lord sa to. Nadawa po kita mismo ang nagrarayo. Ang palad niya po, permi bukas sa to. Kaya po mahalagahon, na daita lang po apo dun ang pangalan kan Diyos, daita lang po apo dun si Jesus. Pag may kaipuhan lang po kita, maging sa kaugmahan ta po, apo dun ta po ang Panginoon. Inuton ta po siya sa gabos ng bagay, sa gabos ng area kang buhay ta. Tangani po, maging ready po kita sa pag-abot niya. Baka po may mga tao pa, pag-abot ni Lord, hindi pa kita napapatawad. Habo tama po kayo maabutan. Na gusto ta pong makaibahan si Lord, pero may mga sakit pa po kitang tao na napapatawad. Sa 13, mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw. Yan po, malinawon po, na mayo po, nakakaaram.
kang pag-abot kang Panginoon. Daw ano pong oras, ano pong aldaw, pwede pong mag-abot ang Panginoon. Ako nga po, na-excite po ako sa pag-abot ni Lord. Pero po, grabe po siya mangusap sa ko. Na kadakol pa po take-expose si Lord, na kadakol pang aabuton, kadakol pa pong sisyaran. Kaya po po kita maghurugak-hugak sa pag-evangelize. Ibalik ta po giraray. Si pag-evangelize ta po, dahil lang po dahil tigtataong kitang challenge na mag-evangelize. Mag-evangelize po kita maski po sa daita close. Dahil ang word of God po, ako lang po para sa to. Para po sa gabos. Sa nahihiling ko po, mga nangyayari sa mundo. Kadakol pa po talagang kaipuhan si Lord. Kadakol pa kung pwedeng, kadakol pa po ni mga tao na naghahagad po ng tabang sa Panginoon. Kadakol pa po mga taong nauuhaw sa presensya niya, sa tataramon niya. Mayo po kayo mag-ibo po, kundi kita ma-action. Kung kita po na nakakadangog na sa Panginoon, dahil po mahiro, isay po ang hahalatunta. Kaya nga po nagdadangog kita sa Panginoon para ma-impart din po ang rayaon sa luwas. Para masyaranta din po ang mga pamilyata. Gusto ta po baga na pag-abot ni Lord, nakadakol kita sa iya. Iribahan po kita na magsabat sa iya. Kaya po, habang nagtatao si Lord ng warning sa mundo, sa buhay ta po, sa itong mga Kristiyano, magpakurusugan po kita. Dahil ta po basta-bastahon ang mga nangyayari dito sa mundo. Kaya nakaagi po baga naglindol. Isay po ba ang tig-abot ta habang naglilindol? Kang tapos na po ba ang lindol? Si Lord pa din po ba ang inaabot ta? Na baka po, habang naglilindol, kita pa po itong inot-inot nag-post sa Facebook, naglindol. Kang pangyayari po bang ito, anong tigigibutan? Maglimata po kita sa mga nangyayari sa mundo. Dahil po kita magturog-turog lang, ma-pray lang, ng dikit, 1 minute, tapos pagal na. Okay na po to, nakapag-pray naman ako. Magayon po kasi po nakikiulay kita sa Panginoon. Pero magayon po kung mas lalo po kita nagpapararong sa Panginoon. Mahalagawan po ang prayer ta, ta si Lord po ang kinakaulay ta. Bawat panalangin ta po, tisisimbag po yan ni Lord. And magayon po, kasi po, kita po, digdi dawa dahil ta po nahihiling ang Diyos. Grabe po, kita manampalataya sa iya. Kita pong yaong digdi, dawa po dahil ta nahihiling ang Diyos. Nararanasan ta po ang presensya niya. Magayunan po, nadawa po anong nangyayari sa buhay ta, nananatili kita sa presensya niya. Dahil talang inaabot pag may pangangaipuan kita, pag may hahagadin kita sa Panginoon.
anon ta po ang buhay ta. Ang pananampalataya ta kay Lord, ready na daw po kita na mag-abot siya. Dito po yan aram ko no aring. Makasado nga po kasi po minadalan ako sa social media, sa Korea po. Grabe na po ang ginagamit kang enemy. May, ano po naman, may mga tarpaulin na si Jesus da po to. Makasadin pong isipon. Kaya po magpanarong po kita sa Panginoon. Tangani po, sa mga araw katong nangyayari po, dahil kita basta-basta nalilin lang po kang enemy. Na dahil po kita basta-basta nadadaratulos kang gibo kang kaiwan. Dahil bago po mag-abot ang Panginoon, mangyayari po talaga yan. Igwa nga ni po, sa social media nadalan ko pa po. Na ngunyan da po itong nakaagi pong simana na maabot na da po si Lord. Rapture da po. Pero po, yan po, mahalagahon po kung paano ang kita magpararong sa Panginoon. Kasi po kung nagtubod po, tulos kita duman. Nasaan po si pananampalataya na? Ay, si pananampalataya ta sa Panginoon. Kaya po, habang mayo pa po ang Panginoon, patuloy ta pong hanap-hanapon ang presensya niya. Patuloy po kita magpakurusugan, magpa-disciple. Tanganin pong di kita nadadara kang mundo. Nawa po kita digding rayaon digdi na nakaturukaw, nagdadangog. Naghahanda po kita sa pag-abot kang Panginoon. Dahil po kita makontento na nagdadangog lang kita. Himay-himayon ka po ang Bible. Kumayo ka pong nagiginibo. Kung dahil mo po naranasan ang Panginoon, magbasa ka pong Bible. Si Lord po ang maparana sa imo. Si Lord po ang mahanap sa imo. Sige po, dyan po kita sa 40. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Baka po kita kato na tigwa-warningan na ngunyan, pero dahil pa din po naghahanda. Nagdudulag-dulag pa po sa Panginoon. Dito po hayaan na kita po nakabistado na kay Lord na maabutan niya na nagigibo po ulit kato kung sa inya kita pinurot. Dito po hayaan na babalik na naman kita duman sa dati na tigigiributan. Kung paano po kita duman ni Lord haliun. Dahil na po kita magbalik duman. Paano po kung maabutan kita ni Lord? Na araw po ka to. Yaong ka na po sa presensya niya. Gusto mo pang maghali. Kung padangat mo po baga, maski po ngayon sa tao, pag yaong ka na sa iya. Abo mo na po maghali. Check. Decide.
Wala kita sa ano. Council. Lalo na daw po kung nasa totoo kitang pagpadangat ni Lord. Balikan tago itong title, Kuya Renz. Naghihintay ka ba sa kanyang pagbabalik? Baka po, ang iniisip ta. Katakot ako na ilila kang iririt. Bakit po ibang pagbabalik yan? Ang tao po, pag tigsabihan kang babalikan ta ka, pwedeng biguon ka niya. Pero si Lord, daw po, garo po kada ako na maurunan hindi decipher. Padungin ko yan si nagluluwas, Ching! Renz, huwag na ka, Ching! Pero po si Lord, Si Renz, tulinong lata. Ay, bad po talaga, may tigaharalat kita magbalik. Dahil na po kita mag-asa doon. Mag-asa po kita sa Diyos. Dahil po ang Diyos, tapat po sa buhay ta. Dawa po kita ng pabaya. Dahil po kita binabayaanan kang Diyos. Amen! Dadawa na nagdudulag-dulag kita. Bato ko daw dyan, Ching. Dadawa po na nagdudulag-dulag kita. Hinahanap pa din po kita kang Panginoon. Kaya po pag natagpuan mo na ang presensya kang Diyos, dahil ka na po maghanap ng iba, ng fufukusan mo. Yan po. Kaya po hanggang sa katapusan po, hanggang sa pag-abot ni Lord, nawa po, maabutan po kita ni Lord na tapat sa iya. Araw po ni Noah. Si Noah. Dahil po sa pagdahog niya kay Lord, dahil sa pagsunod niya sa instruction, naligtas po siya. Kita po tigtatawan ni Lord ng instruction para makaibahan ta siya. No arin pa po kita kayan mag-ibo. Kung sa mismong bagyo po nga ni tigo-warning na kita, mag-evacuate na. Pero kita po anong tigigibot kaya man alam ko man ang haruming. Pero po, magayon ng si Noah po, yawan na po siya sa bundok. Dahil niya po ito inisip, naligtas namin siya duman. Kung kita po kayo ito iisipon ta, halang ko man itong bundok, dahil man po ito abuto ng baha. Pero dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, naligtas po siya. Kaya kita po, manatili po kita na magsunod sa Panginoon at manampalataya po hanggang katapusan. Hanggang sa makaibahan ta po ang Panginoon. Iribahan po kita na sabaton si Lord, na ma-excite po sa pag-abot niya. Dahil po kita matakot. Magpararong po kita sa faith sa Panginoon. Dahil na po hayaan na madara kita kang mundong ini para yanikon ang faith ta. Kung hinali ka na po ni Lord, duman sa kung ano ka dati, panindugan mo po kung anong ginigibong mo niyan sa imo kang Diyos.
pong ibang maligtas sa imo. Dawa po, guraan mo pa yan. Pirming kaibanan. Pag-abot po sa revelation, dahil ka po kayo masisave kang kaibanan mo, kang pinagkakatiwalaan mo. Dahil po kita digdig, masisave ni Ate Army. Pag-abot kang Panginoon. Ang salvation po, kanya-kanya po kita. Kaya po ngunyan, isay po ang hinahalata na magbalik and na ma-excite kita na sabaton siya. Si Jesus. Di na po kita maghanap ng iba na magbalik. Kasi po ang tataramon kang tao, nagkukupas. Pero ang tataramon po kang Panginoon, nananatili. Tapat po sa buhay ta. Ang pangako niya po, ginigibo niya. Sa Diyos po kita mag-asa. Bako po sa mga taong nagpapaasa sa to. Iribahan po kita na mag-worship kay Lord. Yan po. Iribahan po kita na manampalataya. Iribahan po kita na mag-pray. Yan po. Tirintog po kita, Gabos.